Alam mo yung pakiramdam na gising ka ng hating gabi, nakatitig sa kisame, at iniisip mo kung tama ba yung ginawa mo? Hindi dahil may ibang babae, hindi dahil pagod ka na, kundi dahil alam mo sa sarili mo na kung magstay ka pa, masasaktan mo lang siya ng mas malala. Karamihan sa mga lalaki tahimik lang, hindi nagsasalita, hindi nagpapaliwanag. Kasi sa mundo natin, kapag lalaki ang umalis, automatiko ng masama, automatiko ng walang kwenta, automatiko ng gago. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lahat ng pag-alis ay pagtatraidor, na minsan ang pag-alis ang tunay na pag-ibig. Bago ka mag-scroll palayo, bigyan mo ako ng ilang minuto, dahil ang kwentong ito, hindi lang para sa mga lalaking umalis, para rin ito sa mga lalaking gustong umalis pero hindi makalayo, at para sa mga babae na baka hindi pa nila naiintindihan kung bakit biglang naglaho yung taong akala nila ay hindi aalis. Yung video na nito ay binipper magpalusot, hindi rin para manisi. Ang video na ito ay para sa katotohanan, yung klase ng katotohanan na masakit pakinggan, pero kailangan mong marinig. Kung ikaw yung lalaking nakaupo ngayon sa kwarto niya, hawak ang telepono, iniscroll ang social media, at tinatanong ang sarili niya kung bakit parang ang bigat ng lahat, huwag kang mag-alala. Nandito tayo. Ay hindi kita uhusgan. Kung ikaw naman yung babae, yung naiwan, yung umiiyak, yung naghahanap ng sagot na parang hindi dumadating, sana makinig ka rin. Dahil baka dito mo makita ang perspektibong hindi mo pa naririnig, hindi para maging tama siya, kundi para maintindihan mo na ang kwento ay hindi laging itim at puti, may kulay abo. At sa kulay abo, doon nakatago ang katotohanan. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Bro, aminin natin, sa kultura natin, sa Pilipinas man o kahit saan, kapag lalaki ang nang-iwan, wala nang ibang tingin sa iyo kundi masama ka. Gago ka. Niloko mo siya. Pinaglaruan mo lang. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi ka hahayaan magsalita. Kasi sa mata ng mundo, ang lalaking umalis ay walang puso. Period. Pero sandali lang. Isipin mo to. May lalaki, tawagan natin siyang Marco. Si Marco 5 taon nang may relasyon. Hindi siya nandaya. Hindi siya nananakit. Hindi siya umiinom gabi-gabi o sumusugal. Trabaho siya ng trabaho. Binibigay niya lahat ng kaya niya. Oras, pera, pagod, pasensya. Pero alam niya sa loob niya, patay na ang nararamdaman niya. Hindi ito biglaan. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Parang kandila lang. Dahan-dahang namamatay. Ang apoy hanggang sa isa na lang natitirang usok. Nagsimula yun sa maliliit na bagay. Yung mga text niya na dati ay pinipigilan niya ang ngiti habang binabasa. Ngayon ay binabasa niya lang para ma-reply. Parang trabaho. Yung mga date nila na dati ay exciting. Ngayon ay parang obligation na lang. Yung mga I miss you niya, dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ngayon ay gumagawa lang ng guilt sa dibdib niya dahil hindi na niya kayang ibalik ang parehong emosyon. At gabi-gabi nakahiga si Marco sa tabi niya, nakikinig sa paghinga niya habang natutulog, at iniisip, mabuting tao siya, mahal niya ako. Pero bakit ganito na lang ang nararamdaman ko? At nandun siya sa punto na dalawa lang ang pagpipilian niya. Manatili at magkunwari, o umalis at tanggapin ang sakit. Kung mananatili siya, magsisinungaling siya araw-araw. Magpapanggap na mahal pa niya. Hahalik ng walang nararamdaman. Sasabihin ng I love you na para na lang reflexive action. At sa huli, parehong masasaktan. Siya, dahil nabubuhay siya sa kasinungalingan. At siya, dahil mararamdaman niyang may mali kahit hindi niya maipaliwanag. Kung aalis siya, alam niyang wasak ang babae. Alam niyang iiyak ito ng ilang gabi. Alam niyang hahanapan siya ng dahilan. Alam niyang magiging masama siya sa mata ng lahat. Pero alam din niya na mas malaking insulto ang magstay ng wala ng pagmamahal. Dahil ang pananatili ng walang katotohanan ay hindi katapatan. Ito ay pagsisinungaling. Ito ang problema na hindi pinag-uusapan. Sa lipunan natin itinuro sa lalaki na maging matatag, na huwag umiyak, na huwag umalis. Na lalaki ka, tiisin mo. Pero walang nagturo sa atin kung paano umalis ng tama. Kung paano tapusin ang isang bagay ng may dignidad para sa dalawang tao. Kaya ang nangyayari, biglaan, walang paliwanag, ghost block, tapos na. Hindi dahil walang pakialam ang lalaki, kundi dahil hindi siya tinuruan kung paano harapin yung sakit na iyon. Hindi siya tinuruan na pwede siyang masaktan din.
na pwede siyang mangamba, matakot at makiramdam ng guilt na kakain sa kanya gabi-gabi. At ito ang hindi alam ng mundo, na kapag lalaki ang umalis, hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Maraming beses sobra-sobra pa nga ang nararamdaman niya. At yun nga ang rason kung bakit umalis siya. Dahil hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng pagiging taong mali na nasa tamang relasyon. Ngayon palalimin natin to. Dahil ang sakit na ito hindi superficial. Hindi ito basta break-up lang. Ito ay isang bagay na pumapatay sa loob ng isang lalaki nang walang nakakaalam. Isipin mo yung gabi na nagdesisyon si Marco na kausapin na siya. Nakaupo sila sa labas. Tahimik ang gabi. Alas Pierre, kailangan nating mag-usap. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nun. Kita niya sa mata ni Marco na iba na. Na parang ang taong nakaupo sa harap niya ay hindi na yung taong nakilala niya noon. At sinabi ni Marco ang pinakamahirap na salita na kailangan niyang sabihin, hindi na kita mahal sa paraang nararapat sa iyo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Hindi agad. Ang ginawa niya, tumawa siya. Yung tawa na hindi nakakatawa. Yung tawa na puno ng disbelief. Tapos biglang tumulo ang luha niya. 5 taon, sabi niya. 5 taon tapos ganito lang? At yun ang sumaksak kay Marco dahil alam niya, hindi ganito lang para sa kanya. Para sa kanya, yun ang pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Pero paano niya ipapaliwanag yun? Paano niya sasabihin na ang pag-alis niya ay hindi dahil maliit ang halaga niya, kundi dahil ang halaga niya ang rason kung bakit ayaw na niyang magsinungaling pa? Ito ang parte na hindi nakikita ng mundo. Ang mga kaibigan ni Marco, anong sabi? Pre, ano ba yung ginawa mo? Ang ganda-ganda nun, iiwan mo? Parang ang halaga ng isang relasyon ay nakadepende lang sa itsura. Parang kung maganda ang babae, wala ka ng karapatang mawalan ng nararamdaman. Parang ang pagmamahal ay obligasyon na hindi mo pwedeng bitawan kapag maganda ang katawan ng katabi mo. Walang nagtanong sa kanya, pre, okay ka lang ba? Walang nagtanong, ano bang nangyari sa loob mo? Walang nagtanong, masakit ba para sa iyo to? Dahil sa mundo ng mga lalaki, walang espasyo para sa ganong uri ng pag-uusap. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Marco pagkatapos? Umuwi siya sa apartment niya. Yung apartment na dati nilang dalawa. At umupo sa sahig ng banyo. At doon sa lugar na walang nakakakita umiyak siya. Hindi dahil nagbago ang isip niya. Hindi dahil gusto niyang bumalik. Kundi dahil alam niya ang nagawa niya. Alam niya na sinira niya ang mundo ng isang taong walang ginawang masama sa kanya. At yung bigat na yun, yung alam mong ikaw ang sanhi ng luha ng isang taong mahal mo pa rin bilang tao, kahit hindi mo na siya mahal bilang kasintahan, yun ang klase ng sakit na hindi ka makakalimutan. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho. Ngumiti, nag-joke sa mga kasama, kumain ng tanghalian na parang normal ang lahat. Dahil yun ang ginagawa ng lalaki, nagsusuot ng maskara, nagpapanggap na okay, nagpapatuloy na parang walang nangyari. Pero sa loob, Kiera, at ito ang pinakamalaking trahedya, na ang lalaking umalis para maging totoo, siya pa ang tinatawag na sinungaling. Paano yon? Paano na sinungaling ang taong tumigil sa pagsisinungaling? Paano na masama ang taong tumigil na magpanggap? Paano na walang puso ang taong gumawa ng pinakamahirap na desisyon para hindi masayang ang buhay ng dalawang tao sa relasyong hindi na totoo? Ito ang mga tanong na hindi sinasagot ng lipunan dahil mas madali ang simpleng narrative. Lalaki ang umalis, masama siya. Babae ang umiyak, biktima siya. Tapos na ang usapan. Pero hindi ganoon kasimple ang buhay. Hindi ganoon kasimple ang pag-ibig. At hindi ganoon kasimple ang puso ng isang lalaki. Ngayon, yung babae, ano ang nararamdaman niya? Hindi tayo nagbubulag-bulagan dito. Totoo ang sakit niya. Tunay ang luha niya. Walang kwento ng pag-alis na walang kasamang dugo at pasa. Kahit hindi nakikita, para sa kanya parang bumagsak ang mundo. Lahat ng plano mo yung mga someday at pagdating ng araw, at pag nagkabahay na tayo din biglang naging usok, lahat ng alala, yung mga tawa, yung mga gabi na magkayakap, yung mga simpleng sandali na akala niya ay simula ng habang buhay, biglang naging pahirap, at ito ang pinakamasakit na parte para sa kanya. Hindi niya maintindihan ang bakit. Wala ba akong nagawang mali? Kulang ba ako? May iba ka ba? 3 tanong nakakain sa utak niya gabi-gabi. At kahit sabihin ni Marco na hindi, na wala siyang kasalanan, na walang ibang babae, na siya pa rin ay isang magandang tao, hindi niya maniniwala. Dahil para sa kanya kung wala siyang mali bakit siya iniwan. At yun ang pinakamalupit na katotohanan ng pag-ibig, na minsan, walang may kasalanan,
Na minsan dalawang magandang tao ang magkasama, pero hindi ibig sabihin na para sa isa't isa sila. Na minsan ang relasyon ay parang dalawang magandang kanta na sabay na pinatugtog. Maganda ang bawat isa, pero hindi magkasama ang tunog. At yun ang pinakamasakit na parte. Walang masisisi. Walang villain sa kwento. Walang third party na pwedeng sisihin. Walang katangahan na pwedeng ituro. Mayroon lang dalawang tao na sa kabila ng lahat ng pinagsamahan, hindi na nag-align ang mga landas. Paano mo iiyakan ang bagay na walang kaaway? Paano ka magagalit kung walang dapat pagalitan? At yun ang rason kung bakit maraming babae ang naghahanap ng ibang dahilan. Dahil mas madaling isipin na may iba siya, kaysa tanggapin na wala na lang talaga. Dahil kung may iba, may sagot. May malinaw na villain, may rason na madaling maintindihan. Pero kapag ang sagot ay nagbago lang ang nararamdaman ko, parang sinabi sa iyo na walang dahilan. At ang kawalan ng dahilan, yun ang pinakamasakit sa lahat. Mararamdaman niya ang lahat. Galit. Dahil paano mo siya iiwan pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan, kalungkutan, dahil nawala ang taong akala niya ay hindi aalis. Takot, dahil ngayon, mag-isa na naman siya. At ang mundo, nakakatakot kapag mag-isa ka, kahihiya na dahil itatanong ng mga tao. At hindi niya alam kung anong sasabihin. Iniwan niya ako ng 3 salita na parang sentensya, pagdududa sa sarili. At ito ang pinakapanganib, dahil magsisimula siyang tanungin ang sarili niya, ang halaga niya, ang ganda niya, ang kakayahan niyang mahalin, at magsisimula siyang maniwala na may mali sa kanya, na siya ang kulang, na siya ang sira, na siya ang hindi sapat. At ang totoo, wala siyang kasalanan, pero walang nagsasabi noon sa kanya ng tapat. Kasi kahit ang mga kaibigan niya, ano ang sasabihin? Girl, kalimutan mo na yan, maraming lalaki dyan. Parang basta-basta lang na malalampasan, parang ang 5 taon ay mabubura sa isang gabi ng inuman. Hindi ganun yon. Ang sakit na yan, tatadta rin siya. Araw-araw. Sa umaga pagkagising, kapag wala ng text na darating. Sa gabi bago matulog, kapag wala ng good night na maririnig. Sa mga lugar na pinuntahan nila, sa mga kanta na pinatugtog nila, sa mga salitang dati ay may kahulugan, ngayon ay mga salitang sumisira. At ito ang punto. Ang lalaking umalis ay hindi niya minaliit ang sakit na ito. Alam niya ang mangyayari, at alam niya na siya ang magiging sanhi. At yun ang dahilan kung bakit ang desisyon na umalis, hindi basta-basta. Hindi impulse, hindi kagaguhan. Para sa lalaking may konsensya, ang pag-alis ay parang pagputol ng sarili mong braso. Alam mo na kailanganan pero alam mo rin na dudugo ka. Dito papasok ang pilosopiya. Hindi yung pilosopiyang nakasulat sa libro na hindi mo naman maintindihan, kundi ang klase ng karunungan na ginagamit mo sa totoong buhay. Kapag wala ka ng maisip, kapag ang sakit ay hindi na kayang tanggalin ng alak o lakad o tulog. Ang stoicism, hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagiging walang pakialam. Hindi ito pagiging cold or heartless. Ang stoicism ay ang sining ng pagharap sa katotohanan. Kahit masakit, nang may dignidad, kalinawan at layunin. At para sa lalaking nag-iisip kung tama ba ang ginawa niya. O para sa lalaking nagpaplano ng umalis pero takot, narito ang mga aral na kailangan mong marinig. Unang aral. Hindi mo kontrolado ang nararamdaman ng iba. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mong desisyon. Ito ang pundasyon ng Stoicism. Sinabi ni Epictetus, isang dating alipin na naging isa sa pinakadakilang philosopher, na ang buhay ay nahahati sa dalawa. Ano yung mga bagay na masa kontrol mo at ang mga bagay na wala. Ang nararamdaman niya pagkatapos mong umalis, wala yon sa kontrol mo. Ang iisipin ng mga tao tungkol sa iyo, wala yon sa kontrol mo. Ang mga chismis, ang mga haka-haka, ang mga maling akusasyon, wala yon sa kontrol mo. Pero ang alam mong totoo, yun ang sa iyo. Kung alam mo sa puso mo na umalis ka hindi dahil may iba, hindi dahil pagod ka sa kanya bilang tao, kundi dahil hindi na totoo ang nararamdaman mo, yun ang katotohanan mo. At walang opinyon ng ibang tao ang magbabago nun. Ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay hindi. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ang tanong ay, ginawa ko ba ang tamang bagay kahit masakit? At kung ang sagot ay oo, mananatili ka sa desisyon mo. Hindi dahil walang pakialam ka, kundi dahil alam mong ang katotohanan, kahit masakit, ay mas marangal kaysa sa kasinungalingan na komportable. Pangalawang aral. Ang pagmamahal na tunay ay hindi pagsasakripisyo ng katotohanan. Maraming lalaki ang nananatili sa relasyon dahil mabait siya O kawawa naman siya kung iiwan ko. O matagal na kami. Sayang. Pero isipin mo to,
Kung nananatili ka dahil sa awa ay pagmamahal ba talaga yon? Si Marcus Aurelius, yung emperador ng Roma, isa sa pinakamakakapangyarihang tao sa kasaysayan, nagsulat siya sa sarili niya ng ganitong ideya, na ang tunay na kabutihan ay hindi ang pagpapanggap na mabuti. Ang tunay na kabutihan ay ang paggawa ng tama kahit ikaw ang masasaktan. Kapag nanatili ka sa relasyon na hindi mo na mahal, sino ang iniingatan mo talaga? Siya? O ang sarili mong konsensya? Kadalasan ang lalaking nagsasabing ayokong saktan siya. Ang totoong sinasabi niya ay ayokong maging masama sa mata niya at ng mga tao. At yun, hindi pagmamahal. Yun ay pagkatakot. Ang tunay na pagmamahal kan minsan ay ang pagbibitiw. Ang pagsasabing, karapat-dapat ka sa taong mamahalin ka ng totoo. At sa ngayon, hindi na yun ako. Masakit yun para sa dalawa, pero yun ang totoo. At ang totoo, kahit gaano kasakit, ay laging mas mabuti kaysa sa magandang kasinungalingan. Pangatlong aral, ang sakit ay hindi ang kalaban. Ang sakit ay ang guro. Ito ang parte na mahirap tanggapin para sa lalaki at babae. Para sa lalaki, ang guilt na nararamdaman mo pagkatapos, umalis, huwag mo itong takasan. Huwag mong lunurin sa alak. Huwag mong takpan ang bagong relasyon. Huwag mong i-distract ng trabaho hanggang sa makalimutan mo. Harapin mo, dahil ang guilt na yon, yun ang patunay na may puso ka. Yun ang patunay na hindi kayong gago na akala ng lahat. Yun ang patunay na mahalaga sa iyo ang taong iniwan mo, kahit na alam mong kailangan mong umalis. Si Seneca, isa pang Stoic philosophers, nagsabi ng ganito, na ang paghihirap ay hindi parusa. Ito ay pagkakataon. Pagkakataon para lumago, para maging mas mabuting tao, para maintindihan ang sarili mo ng mas malalim. Ang lalaking umalis at nasaktan at hinahayaan niyang maramdaman ang sakit ng hindi tumatakbo, yun ang lalaking lumalaki. Yun ang lalaking sa susunod na relasyon, mas magiging totoo, mas magiging matapang, mas magiging malinaw. At para sa babae, ang sakit na nararamdaman mo ngayon, hindi yun ang katapusan. Parang gano'n ang pakiramdam, oo. Parang wala nang silbi ang lahat, parang hindi ka na mamahalin pa uli. Pero kasinungalingan yun. Ang sakit na ito ay nagpapakita sa iyo ng isang bagay, na kaya mong magmahal ng buong buo, na may kakayahan kang ibigay ang lahat para sa isang tao, at kung kaya mong gawin yun sa isang tao na umalis, gaano pa kaya kung darating ang tao na mananatili? Huwag mong gamitin ang sakit na ito para sirain ang sarili mo. Gamitin mo ito para kilalanin ang sarili mo, para malaman kung gaano ka kalakas, para malaman na kahit wasak ka ngayon, bukas babangon ka pa rin, at sa makalawa. At sa susunod na linggo, hanggang sa isang araw, magigising ka nang hindi na siya ang unang naiisip mo. Hindi yun pagkalimot, yun ay paglaya. Pang-apat na aral. Huwag mong pahabain ang relasyon dahil lang sa takot na maging mag-isa. Ito ang tahimik na rason kung bakit maraming lalaki ang hindi umaalis kahit alam na nilang wala na. Takot sila, hindi takot sa gagawin ng babae, hindi takot sa sasabihin ng mga tao, takot sila sa katahimikan. Yung katahimikan na darating kapag umuwi ka sa bahay at wala nang nag-aabang. Yung katahimikan na darating kapag Sabado ng gabi at wala kang kausap. Yung katahimikan na darating kapag bumukas mo ang telepono mo at walang notification mula sa kanya. Ang Stoics ay naniniwala na ang pagiging mag-isa ay hindi kahinaan. Ito ay kalakasan. Si Epictetus mismo, nagsabi siya na ang taong natatakot na maging mag-isa ay taong hindi pa nakakilala sa sarili niya. Ang pananatili sa relasyon dahil lang ayaw mong maging mag-isa, hindi yun pagmamahal. Yun ay paggamit sa ibang tao para punan ang kahungkagan sa loob mo. At yun ang hindi patas na para sa kanya. Kaya bago ka umalis, tanungin mo ang sarili mo. Umaalis ka ba dahil alam mong tama? O nananatili ka dahil takot ka sa bukas? At kung takot ka, yun ang senyales na kailangan mong harapin ang sarili mo muna. Bago ka mahalin ng iba, bago mo mahalin ang iba, kailangan mong kayanin ang sarili mo ng mag-isa. Panglimang aral. Ang tamang pag-alis ay may respeto, may katotohanan at may habag. Dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Hindi sa desisyon, kundi sa proseso. Nagde-decide silang umalis, tapos biglaan. Walang paliwanag, ghost block, tapos na. O kaya, ang mas masahol pa, nag-iiba ng ugali para siya na lang ang mag-break. Para hindi siya ang masama, para hindi siya ang may kasalanan. Ginagawa nilang manipulative ang pag-alis para protektahan ang sarili nila. Ang Stoic na paraan ng pag-alis ay iba. Una, harapin mo siya ng personal, hindi sa text, hindi sa chat, hindi sa tawag, sa personal. Dahil ang taong nagbigay sa iyo ng 5 taon,
ng buhay niya ay karapat-dapat sa dignidad na iyon. Pangalawa, sabihin mo ang totoo. Hindi yung masakit na totoo na walang habag, kundi yung totoo na may pagmamahal pa rin. Hindi na kita mahal sa paraan na nararapat sa iyo at hindi ko kayang magpanggap pa. Hindi mo kasalanan. Hindi ka kulang. Nagbago lang ako. At mas pipiliin kong sabihin sa iyo ang totoo kaysa magsinungaling pa. Pangatlo, huwag kang mangako ng pagkakaibigan kung hindi mo kayang ibigay. Huwag kang magsabing andito pa rin ako kung ang plano mo ay unti-unting lumayo. Maging totoo hanggang sa huli. At pang-apat, hayaan mo siyang magalit. Hayaan mo siyang umiyak. Hayaan mo siyang magsabi ng masakit na salita dahil karapat-dapat siya sa galit na iyon. At ang trabaho mo, sa sandaling iyon, ay hindi ang ipagtanggol ang sarili mo. Ang trabaho mo ay tanggapin ang sakit na dulot ng desisyon mo. Yun ang stoicism sa aksyon. Hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang pagharap sa sakit ng buong tapang. Pang-anim na aral, huwag mong gamitin ang kasalukuyan para takasan ang nakaraan o para kontrolin ang hinaharap. Maraming lalaki pagkatapos umalis sa relasyon, ang agad-agad na naghahanap ng bago. Hindi dahil mahal na nila ang ibang tao, kundi dahil ayaw nilang maramdaman ang kahungkagan. Ang Stoics ay tinatawag itong pag-iwas sa sarili. At ito ang pinakamalaking patibong na naghihintay sa lalaking kakaaalis lang sa relasyon. Dahil kung hindi mo hinarap ang sakit ng paghihiwalay, dala-dala mo yun sa susunod. At sa susunod pa, hanggang sa bawat relasyong papasukan mo ay may multo ng nakaraan. Si Marcus Aurelius mismo, sa kabila ng kapangyarihan niya, isinulat niya na ang tanging paraan para maging malaya ay ang harapin ang kasalukuyang sandali. Hindi ang takasan, hindi ang palitan, hindi ang takpan ng ibang bagay. Kaya kung kakaalis mo lang, huwag kang magmadali. Umupo ka sa katahimikan. Hayaan mong masakit. Hayaan mong walang kasagutan ang mga tanong. Hayaan mong mag-isa ka. At sa pag-iisa na yon, hanapin mo ang sarili mong nawala habang busy kang nagpapanggap. Dahil ang lalaking nakakilala sa sarili niya, yun ang lalaking handa ng mahalin ng tama ang susunod na darating. At para sa babae, huwag ka ring magmadali. Huwag mong hanapin ang kapalit agad. Huwag mong gamitin ng ibang tao para mapunan ang naiwan niyang butas. Dahil ang butas na yon, hindi ibang tao ang magpupuno nun. Ikaw lang, ang sarili mo, ang pagmamahal mo sa sarili mo, ang pagtanggap na kahit na iniwan ka, buo ka pa rin, kumpleto ka pa rin. May halaga ka pa rin, hindi ka kalahati na naghahanap ng kabila. Ikaw ay isang buong tao ka na may sugat o pero buo. Pang-pitong aral, ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng emosyon, kundi ang kakayahang maramdaman ang lahat at tumayo pa rin. Ito ang pinakamalaking maling akala tungkol sa Stoicism at tungkol sa mga lalaki. Akala ng mundo ang matapang na lalaki ay yung hindi umiiyak, yung hindi nasasaktan, yung kaya niyang lumakad palayo ng walang luha, walang regret, walang pakiramdam. Pero mali yun. Ang tunay na Stoic ay hindi manhid. Ang tunay na Stoic ay marunong maramdaman kaya lahat. At pagkatapos, pipiliin pa rin ang tamang gawin. Umiiyak siya, pero bumabangon pagkatapos. Nasasaktan siya, pero hindi siya nagpapakadurog. Nag-aalala siya, pero hindi siya pinaparalisa ng takot. Ito ang uri ng lalaki na kailangan ng mundo. Hindi yung robot na walang nararamdaman, kundi yung tao, buong-buong tao, na kahit tumudugo ang puso, nakatayo pa rin ang mga paa. At para sa babae, sana makita mo to, na ang lalaking umalis sa iyo na may luha sa mata, hindi yun ang lalaking walang puso. Yun ang lalaking sobrang may puso na hindi na niya kayang magsinungaling pa. At kahit masakit yun para sa iyo ngayon, balang araw, baka yun ang pinakamahalagang regalo na ibinigay niya sa iyo. Ang katotohanan, ang kalayaan na hanapin ang taong para talaga sa iyo. Pang-walong aral, ang pinakamarangal na bagay na magagawa ng isang lalaki ay ang maging totoo kahit sa pinakamahirap na sandali. Kung may isang bagay na gustong ituro ng Stoicism sa iyo, ito yon. Na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, hindi tungkol sa pagiging komportable, hindi tungkol sa pagpapanggap na ayos ang lahat para walang masiraan ng loob. Ang buhay ay tungkol sa katotohanan, at ang katotohanan, lalo na sa pag-ibig, ay hindi laging maganda, hindi laging masaya, hindi laging may happy ending. Pero ang katotohanan, laging marangal. Ang lalaking tumayo sa harap ng babaeng mahal niya at sinabing, "Kailangan kong umalis." At narito ang totoo kung bakit. Kahit alam niyang mawawasak ang lahat, yun ang lalaking may dangal. Hindi ang lalaking nanghuhula ng pakiramdam ng iba bago magdesisyon para sa sarili niya.
Hindi ang lalaking nananatili sa kasinungalingan dahil baka masaktan siya. Hindi ang lalaking gumagamit ng awa bilang dahilan para sa katamaran na harapin ang realidad. Ang lalaking totoo, kahit masakit, yun ang lalaking tinuturuan tayo ng stoicism na maging. At para sa babae na naiwan, alam kong masakit, alam kong parang katapusan ng mundo. Pero isang araw, baka hindi ngayon, baka hindi bukas. Pero isang araw mauunawaan mo na ang lalaking umalis nang may katotohanan mas magandang tao kaysa sa lalaking nanatili ng puro kasinungalingan. At yung susunod na darating sa buhay mo, yung taong pipiliin kang mahalin ng totoo, ng buong buo, ng walang kasinungalingan, yun ang taong para sa'yo. At darating siya, hindi dahil perfect ang timing, kundi dahil handa ka na, dahil lumago ka, dahil ang sakit na pinagdaanan mo ay hindi sumira sa iyo. Ginawa ka nitong mas malakas. Kaya ngayon, narito ang tanong ko sa iyo. Kung ikaw ang lalaking nag-iisip ngayon na umalis, tanungin mo ang sarili mo, totoo ka ba? Umaalis ka ba para sa tamang dahilan? At gagawin mo ba ito ng may respeto, may dignidad at may katotohanan? Kung oo, maging matapang ka. Hindi ibig sabihin ng pagiging matapang na walang takot ka. Ang ibig sabihin na ginagawa mo ang tama kahit takot ka, kahit masakit, kahit alam mong pagkatapos nun, mag-isa ka nang haharap sa gabi. Kung ikaw naman ang babaeng naiwan, o ang babaeng naiwan nun, alam kong may sugat pa. Alam kong may gabi na umiiyak ka pa rin. Pero sana narinig mo ngayon na hindi ka kulang, na hindi ka sira, na ang pag-alis niya ay hindi sukatan ng halaga mo. Ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung sino ang nanatili o umalis. Ang halaga mo ay sa iyo. At wala silang karapatang bawasan yun. At kung ikaw ang lalaking nanatili kahit alam mong wala na, ikaw ang kailangan kong kausapin ng direkta. Kailan mo pa ba babalikan ang sarili mo? Kailan mo pa ba sasabihin ang totoo? Kailan mo pa ba hahayaan ang sarili mong lumaya? At siya rin, hindi ko sinasabing umalis ka ngayon. Sinasabi ko lang, harapin mo ang katotohanan, kahit masakit, kahit nakakatakot. Dahil ang buhay na ginugol sa pagsisinungaling, hindi buhay. Yun ay bilangguan na ang sarili mo ang nagsara ng pinto. Isipin mo ato. 10 taon mula ngayon, nakaupo ka sa isang upuan. Matanda na at tinatanong ng anak mo, "Papa, masaya ka ba?" Ano ang isasagot mo kung nanatili ka sa relasyong hindi mo na mahal? Ang sagot mo ay katahimikan dahil hindi mo alam kung masaya ka. Hindi mo alam kung totoo ang buhay na ginagalawan mo. Hindi mo alam kung ang taong katabi mo, kung siya ba yung dapat na nandoon o siya ba yung nandun lang dahil wala kang lakas na umalis. Pero kung ginawa mo ang tamang desisyon kahit masakit noon pa, ang sagot mo ay, kasi pinili ko ang katotohanan. At ang katotohanan ang nagdala sa akin sa buhay na mayroon ako ngayon. Yun ang pagkakaiba ng lalaking nabuhay sa takot at ng lalaking nabuhay sa katotohanan. Yung isa papuno ng sana at paano kung, yung isa kay puno ng kapayapaan. At ang kapayapaan, hindi ibig sabihin na walang sakit. Ang ibig sabihin, hinarap mo ang sakit, nilampasan mo at sa kabilang dulo, nahanap mo ang sarili mong nataguan mo ng matagal. Ang stoicism ay hindi nagpapanggap na walang sakit ang buhay. Aminin nito na masakit, sobra. Pero sinasabi rin nito na sa kabila ng sakit may dangal, may katotohanan, may pagkakataon na lumago. At dito ko gustong tapusin ang kwento ni Marco. 1 taon pagkatapos niyang umalis, nakita niya siya sa isang coffee shop. Hindi sila nag-usap, hindi siya lumapit. Pero nakita niya, nakangiti siya. May kasama siyang ibang tao, at mukhang masaya siya. At si Marco na tumayo siya sa labas ng bintana, tumingin at ngumiti rin. Hindi ngiti ng selos, hindi ngiti ng regret, ngiti ng kapayapaan. Dahil alam niya na kung nanatili siya, hindi siya makikita sa ganon. Hindi siya makikitang masaya sa taong mamahalin siya ng totoo. Hindi siya makikitang nakangiti ng ganon. Dahil kung nanatili si Marco, pareho silang nabubuhay sa kasinungalingan. Pareho silang nakulong sa relasyong hindi na totoo. Ang pag-alis niya, kahit gaano kasakit noon, ang nagbigay sa kanilang dalawa ng pagkakataon na maging masaya sa sarili nilang paraan, sa sarili nilang oras, sa sarili nilang buhay. At yun ang pinakaimportanteng bagay, na sa dulo ng lahat ng sakit na ito, lalaki, mano babae, may pagkakataon kang maging mas mabuting tao, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil hinarap mo ito, hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil natuto ka. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil pinili mong maramdaman ang lahat at tumayo ka pa rin. Kung nakarelate ka sa video na to,
Kung may tumama sa puso mo, i-like mo to. Para malaman kung hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo, mag-subscribe ka, hindi para sa numbers, para sa mga susunod na kwentong katulad nito, mga kwentong hindi pinag-uusapan, mga katotohanang tinatakpan, mga leksyon na kailangan nating marinig. Ay i-share mo ito sa kaibigan mong lalaki na tahimik lang pero alam mong may daladalang bigat. Sa kaibigan mong babae na hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin kung bakit siya iniwan. Sa kahit sino na kailangan marinig na hindi sila masama, na hindi sila kulang, na ang buhay sa minsan ay ganito talaga. Masakit, magulo, hindi patas, pero laging may pagkakataon na maging totoo. At iyon ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo sa pag-ibig at sa buhay. Tandaan mo to, walang taong perpekto, walang relasyong perpekto, at walang desisyong hindi may kasamang sakit. Pero ang desisyong ginawa ng may katotohanan kahit masakit ay laging mas marangal kaysa sa desisyong ginawa dahil lang sa takot. Ikaw, lalaki man o babae, ay karapat-dapat sa katotohanan, sa relasyong totoo, sa pagmamahal na hindi kailangan i-force, sa buhay na hindi kailangan ipagpanggap. At kung yun ang ibig sabihin na kailangan mong umalis o kailangan mong pakawalan, ang taong umalis, gawin mo, hindi dahil madali, kundi dahil tama. Tandaan mo kapatid, ang lalaking umalis ng may katotohanan ay mas marangal kaysa sa lalaking nanatili ng puro kasinungalingan. Maraming salamat sa pagpanood. Ingat kayo lagi at laging piliin ang katotohanan kahit masakit. Hanggang sa susunod.